Manika na mas kilalang Queen Mani at ang dati niyang kapatid na si Yuki ay nagkasagutan ngayon sa social media. Pagod na ako sa issue, pagod na ako sa paulit-ulit na topic. Alam kong maglalabas ka ng last video, kaya nagpapahiwatig na ako last time. Alam kong ikaw ang huling lang maglalabas ng video. Alam kong nasa script nyo na to. At ang galing mo, kasi pinauna mo yung dalawa. Para in case na mag-flop sila, pwede mo baguhin yung script mo. Alam mo, kung wala kang kinalaman sa ginawa mo, sa mga sinabi nila, kung wala kang kinalaman sa kanila, ano to? At ikaw ang scriptwriter nilang lahat, ikaw ang director. Ano to? Ano to? Ito. Ito din. Ito pa. Ayan. Ano yung mga yan? Akala nyo ba hindi ko makukuha yan? Yan yung mga script na pinagagagawa mo para sa kanila. Napaka-effort mong tao para siraan ako. Ikaw ang punot dulo. Kaya ikaw ang huling lumabas para ikaw ang magyuyurak sa pangalan ko. Hindi ka nagsalita dati. Bakit? Ngayon ka nagsalita. Planadong planado. Yung nilabas yun na voice record, ikaw ang kausap ko dun. Kinakat mo yung mga record. Hindi mo pinaparinig sa kanila yung mga sinasabi mo doon. Alam mo, ang bilis mo mag-udyok na tao. Kaya alam kong naudyukan mo lang yung ex-best friend ko. Yung pinapakita mong iyak na yan sa video, pinakita mo na yan sa akin dati. Umiiyak ka ng walang problema, walang nararamdaman. With matching nginig-nginig. Ganyan ka kagaling umarte dati. Kaya nga halos na sinumbong mo sa akin, inaway ko, diba? Ganon kita pinrotektahan before. Kaya hindi ko sinabi sa mga tao na hindi kita totoong kapatid. Kasi hindi ko naman naramdaman na hindi kita totoong kapatid. Never ko naramdaman yun. At the same time, ang nasa isip ko nun, para saan pa sasabihin ko? Ang sinabi mo sa akin nun, wala ka namang plano mag-vlog. Ang gusto mo na is magpahinga at makasama yung pamilya mo na lang. Kaya sa isip ko, bakit ko pa sasabihin? At the same time, wala naman sa utak ko na hindi tayo naging magkapatid talaga. Hindi by blood, pero by heart. Alam mo, ilang beses mo na akong tinraidor before na hindi ko pinost. Never. Never kong pinost. Pero nagkakabatita tayo. Ulit-ulit kitang tinatanggap. Never kong pinost, diba? Wala kayo makikita or mababakasan sa mukha namin, mababakasan ko sa mukha ko na nagkaroon kami ng alitan. Kasi ganun ako magtago ng emotion. Ayoko kasi talaga pinapakitang mahina ako. Ayoko pinapakita na, alam mo yon na may nararamdaman ako. Ulit-ulit kitang tinanggap nung every time tinatry mo ako, inaakap kita pa ulit-ulit. Natatandaan mo pa ba yon? Okay, dito tayo sa part na kasi nalilito ako sa mga sinasabi mo. Ang play safe mo kasi. Sasabihin mo wala kang kinalaman. Kung wala ako screenshot niyan, mapaghahalata na sinungaling ako. Kaya hindi ko nilalabas yung screenshot na yan eh. Kasi alam kong ikaw ang huling maglalabas eh. Marami pa. Hindi ko na rin nilalabas at wala rin ako sikreto sasabihin sa'yo. Ang part ko dito is gusto ko lang pagtanggol yung side ko. Bakit ba gustong-gusto nyo kung bumagsak? Doon ako nagtataka eh. Hindi nyo ba matanggap na umuusad ako without all of you? Especially you. Wala akong problema kung magsosolo ka. Alam nyo, sinasabi nila na umaalis isa-isa yung mga tao sa bahay. Malamang. Sinimulan ko ang vlog, the fact na hindi ko kadugo yung mga yan, tinuturing ko lang na kapatid. Even yung mga nakastay sa akin, naalis din yan. Sure ako. Balang araw. Kasi magkakapamilya yung mga yan at magkakaroon sila ng sarili nilang pamilya. Diba? May pamilya na silang pwede nilang balikan at mayroon silang pwedeng buuin pang pamilya. Ang sa akin lang is tumulong magkaroon kayo kahit papaano ng spot dito sa social media. Kung meron ka talagang care sa ex-best friend ko, kagaya na sinasabi mo sa video, bakit mo sila ginagawa ng script para mag-post? Kung nasa poder ko yan, hindi yan makakapag-post ng mga ganyang away, lalo na't buntis siya. Kung totoong may care ka sa kanya ha, sa sinasabi nilang ugali ko, Diyos ko, utang na loob, lahat tayo may ugali, wag niyong ipinpoint na ugali ko lang. May mga ugali kayong tinotolerate ko din. Hinahayaan ko kasi nasa isip ko lahat tayo, meron tayong negative sa sarili. At yan ang lagi ko sinasabi sa inyo. Pakisamahan yung mga kasama nyo kasi hindi lahat ng tao, kahit sobrang bait niyan, may negative yan. Alam nyo, pwede ako mapagkamala, sobrang sama akong tao, lalo na sa itsura ko na to.
Kasi kung magiging leader ka, hindi ka pwedeng lalambot-lambot. Kasi pag nakipag-away kayo, ako susugod. Kapag may umapi sa inyo, ako fa-front. 'Di ba? Napaka-effort mo gumawa ng script. Ang effort mo maging director nila, promise. Sobrang effort mo. Nagkamali lang kayo ng isang na-recruit talaga. Wala na ako ipapatak na luha sa'yo kung i-expect mo na may papatak na. Wala. Kasi naiiyak ko na yan dati. Isipin mo ilang years ago na yun. Ngayon pa ba ako maiiyak? Ang naiiyak lang ako sa nangyari sa akin noong nakaraan. Pero yung ngayon hindi. Alam mo kung bakit ako naiyak last time? Kasi may puzzle sa utak ko. Bakit hindi ko mabuo yung puzzle? May something eh. Kasi hanggang huling magkasama tayo, nagsinungaling ka sa akin. Alam mo yan, nagsinungaling ka sa akin ulit. Ulit-ulit ka nagiging sinungaling. Kaya nga lagi kitang binabara dati, di ba? Ayan na naman, no? Malungkot na naman siya kahit walang proof. Alam mo yun? Lagi kitang binabara dati kasi nararamdaman ko na yung pagiging sinungaling mo, yung victim-victim mo. Yung trauma na word, ulit-ulit ko yan naririnig sa'yo. Kaya alam kong hindi yung mga kasama ko dito nagsalita doon. Hindi, alam kong ikaw yun. Naramdaman ko na yun. Kaya nga ulit-ulit ako sa sinasabi ko, may scriptwriter to. Kasi yung ibang sinasabi nila, familiar. Familiar, sobrang familiar. Yung traumang sinasabi mo na yun, Diyos ko. Ulit-ulit, ilang taon na yung sinabihan mong na-trauma ka. Sana ako na yung last. Etong video na to, nag-video lang ako kasi sasagutin ko lang yung post mo against sa akin. Pagtatanggol ko lang yung sarili ko, pero mag-i-stick ako doon sa sinabi ko na I will never use your secrets against you. Yung sikreto sinasabi mo tungkol sa pamilya mo, bakit ko nasabi yun? May sinasabi kasi kayo sa akin that time. Kaya ko sinabi yun sa kanya. Kaya ko siya pinaringgan sa story ko. Kasi tinitira niyo ako noon eh. Tinitira niyo rin ako noon. At hindi niyo maalis sa loob ko na magtampo that time. Magsabi ka lang sa akin na totoo, okay na yun eh. Te, magsusolo ko, ganyan. Hindi eh. Pinlano niyo na kasi nasa akin ka pa lang, doon ko na-realize na binlock mo na ako sa pages niyo para hindi ko makita nagsosolo ka na. Bakit kailangan mo pang itago sa akin yung wala kang hidden agenda? Bakit maliit na bagay kailangan mo pag sinungalingan? Doon ako inis na inis lagi pag nagsisinungaling sa akin. Alam mo, sa totoo lang, please lang, tigilan nyo na ako. Marami pa ako screenshot dito, ito lang ang ilalabas ko. Tigilan nyo na ako, tigilan nyo na yung issue na to. Hindi ako sanay sa mga ganitong sa mga ganitong post, sa ganitong video. Tigilan nyo na ako. At, Diyos ko, mag-collab kayo kung gusto nyo. Uusad naman yung page ko nang wala kayo eh. Kailangan nyo akong pabagsakin para yung mga kasama ko wala nang mapala din sa akin. Diyos ko, tigilan nyo na ako. Yung sinasabi nyong nanunumbat ako ulit-ulit, Diyos ko naman. Sinasabi ko na tumanaw naman kayo. Kasi kamukha niyan, kung wala kayong planong siraan ako, di kayo nagre-reach out. Hindi nyo man lang ako kinakausap ng maayos na, hindi nyo man lang sinasabi sa akin yung hinanakit nyo. Kung totoo yung hinanakit nyo na yan, ha? At hindi gawa-gawa lang. Sana nagme-message kayo sa akin. Yung pinapost nyo na yan, o kapag di mo ako pinakinggan, ipopost kita. Diba? Pwede yun eh. Diba? Pakinggan mo ko kasi ito yung nararamdaman ko. Diba? Tsaka tigilan nyo ako, lahat tayo nagmumurahan sa bahay. Huwag nyo naman sabihin na parang ang sama-sama ako kasi nagmumura ako. Lahat tayo naglalaitan. Tigilan nyo na ako. Utang na loob, tigilan mo na ako. Ikaw, especially you. Ikaw ang ulo ng lahat. Ikaw ang ulo nila. Nagkamali ka ng isang na-recruit. Na-snitch na kayo. Tigilan nyo na ako, please lang. Pagod na ako sa mga issue nyo sa buhay. Lumawag ako nung nawala ka. Ano kayo sa sarili ko? Masakit nung una, sobrang sakit. Naiiyak ko na yun lahat. Nakita pa yun ng ex-best friend ko, umiiyak ako na solo. Nahuli niya ako sa sasakyan, bigla akong talikod. Ganun ako pagdating sa iyak, ayoko talaga may nakakakita. Isipin niyo, best friend ko na yun Tinatalikuran ko pag umiiyak ako. Tsaka Diyos ko, yung kinakatulong-katulong na yun, tigilan nyo na ako. Kailangan talaga may ambag ka sa bahay pag nakikitira ka. And the fact na nung una lang tayo nagsama sa bahay kasi nirentahan kita na may ambag ka naman na solo mong bahay. Kaya please lang, tigilan nyo na ako. Kung totoong sobrang sama kong tao at wala akong nagawang mabuti sa inyo or sa'yo, especially you. Nagtitinda ka lang sa sari-sari store.
Hindi kita nakuha ng may mapapala ako sa'yo. Wala. Alam mo yan. Nakuha tang ganun. Umuwi ka sa inyo, may sasakyan, bahay, kotse, lupa. May ipon ka na. Kung wala ako naiambag sa'yo, Diyos ko naman. Hindi ko sinusumbat to ha. Ang sinasabi ko lang is yung sinasabi lang sobrang sama akong tao. Please lang, alam ko naman may ambag ka doon sa trabaho na yun. Pero, ikaw ang kauna-unahang 50-50 na binigyan ko ng sahod sa social media kahit ako ang nagpundar ng lahat. Ako ang nag-abono ng lahat. 50-50, imagine that. 50-50, may nalaman pa ako, hindi ko nasasabihin. About sa sahuran na yan. Eto lang, nakikiusap ako sa inyong lahat. Kung totoong minahal nyo ko, i-message nyo ko harap-harapan, harapin nyo ko. I-video natin, i-live natin kung gusto nyo sa inyo pa i-live eh. Para makita nila na nakikinig ako sa inyo. Kasi nakikinig naman talaga ako eh. Tanggapin nyo na lang na kaya kong umusad kahit wala kayong lahat. Yun na lang. Kung may sama ka ng loob sa akin, dapat dati mo pa yan ilabas. Bakit ngayon? Kung hindi talaga to scripted. Planado to. Makikita nyo doon sa screenshot. February 12. Diyos ko, ang tagal na nung script. Ang tagal na. Please lang. Nakikiusap ako. Kung may sama kayo ng loob. Dahil ang strict ako. Stricta talaga ako sa bahay kasi iniingatan ko kayo. Dahil lagi kayo nagsusumong ganito, ginagawa sa ganyan. Diba? Sino maharap? Ako. Kaya please lang, kung may hinanakit kayo, i-message nyo ko. Makikinig ako. Tawagan nyo ko. Ayoko ng messenger. Ayoko ng message lang. Tawagan nyo ko. O kaya harapin nyo ko. 4 versus 1. Kaya ko yun. Haharapin ko kayo. Kausapin nyo ko ng maayos. Kasi sa ginagawa nyo, kakapost nyo sa akin sa social media. Ang lumalabas dyan, gusto nyo lang ako siraan. Kasi open ang message. Hindi ko kayo binlock. Alam nyo ang number ko. Alam nyo kung saan ako nakatira. At alam nyo kung sa San Nueva Ecija ang bahay ko. Please lang. Kung may hinanakit kayo, i-message nyo ko. Tapusin na natin to. Isa lang. I-message nyo ko, tawagan nyo ko. Wag ng message, tawag na. Tawag or harap-harapan na. Kung tingin nyo pinagkakakitaan ko kayo kasi ila-live ko, ayaw mag-live. Harapin nyo ko kung gusto nyo. Sabihin nyo, ayaw nyo kasi natatakot kayo. Scripted na masyado yan. Sige na. Sabihin nyo sa akin lahat ng sama ng loob nyo kung totoo yung sama ng loob nyo na yan, ha? Lalo ka na. Ikaw na ulo ng lahat. Ang tagal ng sama ng loob mo sa akin. Ang tagal ng hinanakit mo. Diyos ko. Why not tell me? Hindi ko ini-invalid yung mga sinasabi nyo. Hindi lang ako nagsasalita. Pero tinitake ko lahat ng ng mga sinasabi nyo tungkol sa akin. Tinitake ko lang yun. Tinatanggap ko lang. Pinapakinggan ko. And then ayoko nang pahabain. Bakit? Marami kasi akong trabaho kaysa sa inyo. Pinapakinggan ko kayo. Alam nyo yan. Nag-iiyakan pa nga tayo eh. Tayong dalawa, di ba? Nag-iiyakan tayong dalawa. Nag-open up ka sa akin. O, di ba? Nung tinrider mo ko, ayan. Nag-open up ka sa akin. Tapos, ano sinabi ko? Ganon din naman, di ba? Nung nag-open up ka sa akin. Ako na tinrider mo. Ako pa yung umakap sa'yo. Di ba? Please lang. Stop this. Tama na. Pagod na ako sa ganitong issue. Ayoko ng ganitong content. Ayoko nang nagaganito yung social media account ko at nagaganito yung image ko. Ayoko ng ganito sa social media. Natotoxican ako sa sarili ko. Pansinin nyo lahat ng relatives ko binabawal ko sila na mag-post or mag-comment. Ayoko kasi gusto ko ako lang. Kung pwedeng ako lang. Yung iba nagpa-post, di na makapagpigil eh. Pero yung iba, pansinin nyo, di rin nagpa-post. Kamag-anak ko nga, binabawalan ko eh. Please lang. Uulitin ko, harapin nyo ko kung gusto nyo. Ako na nagsasabi sa inyo, harapin nyo ko. Kahit 4 kayo, haharapin ko kayo, ako lang. Kung ayaw nyo kong harapin, tigilan nyo na ako dito. Tigilan nyo na ako sa social media. Huwag nyo sabihin sobrang naging sama ako, may mga napala din naman kayo. Na-guide ko kayo ng maayos. Naiayos ko naman kayo kahit papano. Kahit sobrang strict ako sa inyo. Stricta talaga ako. Kasi gusto kayo tama eh.
Napaka walang kwenta ko naman kung hayaan ko na mali kayo sa labas, nakikita na lang ibang tao, mali kayo, 'di ba? Tapos saan kayo nakatira? Saan ang belta nun sa akin? Ganyan kabay na guide ng ate mo. 'Di ba? Diyos ko, sasabihin nila strict ako pero ugali ng mga kasama ko ganun, kaya pinipigilan ko kayo ng mga bad habits niyo. 'Di ba? Diyos ko naman. Uulitin ko, last na to. Please lang, kung gusto nyo, kung may hinanakit kayo, kung totoong hinanakit yan at hindi scripted yung hinanakit nyo, harapin nyo ako. 4 na kayo, Diyos ko. Ang laki-laki pa ng isa nyong kasama. Hello po, ako po si Yuki. Alam ko po na hindi po ako sikat na vlogger or sikat na tao, pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ito po ang una at huli na magsasalita po ako about po sa mga issue po. Bahala po kayo kung gusto nyo rin po ako ulit i-bash, wala pong problema, pero after po ng video na to, wala na po kayong ibang maririnig na sagot po galing sa akin. Ang purpose po nito, hindi po para makisawsaw. Gusto ko lang pong bigyan ng linaw yung mga nangyayari po sa social media at sabihin po ano po yung mga na-experience namin. Ito na nga po, sa pagbablog po sa Facebook o sa vlogging, sabay po kami nag-start. Kami pong dalawa ang nag-start po ng page po na yon. Sabay po kaming nangarap na sumikat. Sobrang mahal na mahal ko po yun. Idol ko nga po yun sobra. Lagi ko rin po sinasabi sa mga kakilala ko na tunay ko rin po siyang kapatid kasi nga po lumaki rin po ako sa magulong pamilya. Di rin po kami perpekto kagaya ng ibang pamilya, kaya napag-decidean din po naming dalawa na mag-vlog po kami together, magsama po kami sa isang vlog na magkapatid po kami. Sobrang taas din po ng respeto ko sa kanya gaya ng iba. Totoo lang, nung nagsasama kami, sobrang sweet din ng tao na yon kasi yung sign of love niya, yung palagi siyang hawak ng hawak, lagi niya akong hinahawakan, ng kukurot, mahilig din mga gatyan. Kasi doon yung napapakita yung sign of love niya sa akin. Nung nag-i-start kami sa pagbablog, halos hindi kami mapaghiwalay. As in, halos naging bakla na nga rin yung galaw niya kasi lagi niya akong kasama. Sabay din kami nag-share ng story namin sa isa't isa. 2 taon kami nagsama, pero syempre yung pagsasama namin na yon, hindi naman din ganun kadali. May mga pinagdaanan din kami, may mga tampuhan din na nangyari na nasolusyonan naman din namin together. Cut the story short, lumilipas yung araw, lumilipas yung panahon, na parang may nagbabago sa aming dalawa. Nandyan yung ugali namin, nandyan yung nagkakamali din ako, ilang beses din ako nagkamali sa'yo, pero aminado ako na nagkamali din naman ako talaga sa'yo. At unti-unti ko rin naman nakikita yung ugali niya na meron siya na iba nung una, tapos iba na rin sa ngayon. Pero yung mga madalas na pag-aaway namin at tampuhan, bigla na lang kami nagpapansinan, yun na lang yung solusyon. Kumbaga, hindi naman na kami yung tipo na parang pag-uusapan ganito, ganyan. Kumbaga, minsan lang mangyari yon. Pero ang importante doon is, lagi kami nagkakaayos. Kasi araw-araw din naman kami nagbablog, so kailangan namin yun. Marami kaming umalis din sa kanya na hindi nyo lang nakikita din sa social media, hindi nyo lang din nakikita sa on-cam. Alam lahat ng nakakasama namin yan na marami rin talagang umalis na hindi lang nakita sa vlog. Ito yung 1 taon ng tanong sa akin na paulit-ulit na hindi ko po binigyan ng kasagutan kung bakit po ako umalis po sa kanya. Umalis po ako sa kanya hindi po dahil sasama po ako sa boyfriend ko or lalagay po sa tahimik na buhay. Umalis po ako doon kasi hindi na rin po kaya ng mental health ko tsaka po yung stress ko. Yung pagmamahal ko sa kanya bilang isang kapatid, napalitan po ng takot. Pati po trauma gaya po ng umalis po sa kanya. Siya po kasi matapang po talaga yun, actually matapang. Kung tatanungin niyo po ako kung bakit hindi ko po sinabi sa kanya yung issue ko sa kanya, kung bakit talaga ako alis, actually hindi ko na po nasabi nung huli nung magpapaalam na ako. Pero nagtry po ako sabihin po sa kanya yung ugali po na meron siya na nasa loob kami ng sasakyan nung sinabi ko sa kanya, lasing kami pareha, sinabi ko sa kanya na napapalitan na ng takot yung nararamdaman ko sa'yo. Alam ko na natatandaan mo yun, nasa loob tayo ng sasakyan, sinabi ko sa'yo na nagkakaroon ako ng trauma, natakot ako sa'yo. Every time na magkasama tayo, feeling ko sisigawan mo ko. Sabi ko talaga yun. Pero ang ending nga is, parang ang nangyari nun is, bumaligtad ulit. Ako ngayon yung naging masama, sinabi ko yung nararamdaman ko, na invalidate yung nararamdaman ko nun.
Okay lang, 'di ba? Pero alam ko rin kasi may ugali din naman ako, parehas lang din naman kami nag-iintindihan parehas sa ugali na meron kaming dalawa. Tapos yung huling ano natin noon, pagpapaalam, 'di ba, sinabi ko sa'yo na sabihin na natin hindi tayo magkapatid kasi ganito, ganyan, etc. Sinabi mo sa akin na hindi, alam naman na ng tao yan. Yun yung gumawa tayo ng video noon, nung magpapaalam na. So wala akong nagawa nun. At never ko rin po na matatanggi sa buhay ko na naging parte din po siya ng buhay ko. Kasi minahal ko rin po siya talagang isang tunay na kapatid. After din po ng pag-alis ko po doon, nagkaroon po ako ng takot at trauma. Kung tatanungin niyo po ako bakit takot at trauma yung naranasan ko po doon or naramdaman ko pag-alis ko po noon. Kahit po ikwento ko po sa inyo, kahit sabihin ko po lahat sa inyo, hindi nyo po maiintindihan kasi hindi nyo po na-experience yung na-experience ko po doon. Kaya yung mga basher dyan, tigilan nyo po yung maghusga lang kayo ng manghusga sa mga napapanood nyo kasi hindi kayo yung naka-experience ng na-experience ng isang tao. Alam ko wala kayong pakialam dito sa story ko nung pag-alis ko po dun sa kanya, pero gusto ko lang din pong ikwento po sa inyo na after ko po na makaalis po sa kanya, hindi po ako nakalabas ng bahay halos po kasi natatakot po ako. May trauma po ako. So, nagnegosyo po kami ng partner ko tsaka yung mga kapatid ko. So, nagnegosyo po kami. Sinubukan po namin mag-start ulit. Ayan. So, thank God kasi yung business po namin until now is nag-e-exist pa din after ng isang taon. Tapos, tinulungan ko din po mag-vlog po yung mga kapatid ko. Kasi syempre, galing po ako doon sa pag-vlog na yun na kahit papaano sana yung mga kapatid ko is kumita po ng pera. Kasi sabi ko nga po sa inyo, di ba, hindi naman ako galing sa pamilyang maayos. Kumbaga, gusto ko lang din mo tulungan yung mga kapatid ko na kahit papaano is kumita din ng pera. Sabi ko, sige, gawa kayo ng video. Lahat naman tayo, di ba, parang pwede naman gumawa ng video, pwede naman mag-vlog sa lahat. So, tinuruan ko sila para kahit papaano mag-earn din po sila ng pera. Tapos po, few months, dahil nga po nagkakaroon na po kami ng mga businesses, yung mga branches po, napag-isipan po ng boyfriend ko na mag-vlog din. So, nag-vlog po kami together. Nung lumabas po ako sa vlog po ng boyfriend ko, nagulat po ako noon kasi mismong araw din po na yun, pinost mo ako sa social media mo. Pinagmumura niya po ako, minura niya ako ng minura, lahat po ng mura, natanggap ko po sa kanya sa social media. Yung video na pinost mo sa akin sa social media, hanggang ngayon, alam ko, hindi pa rin nadidelete. Alam natin na ako yun, kinuwento mo lahat sa comment section, yung mga ginawa ko at baho ko. Baho po ng pamilya ko na sinabi ko sa kanya na sekreto. Sinabi niya po doon, sinabi niya na kaming pamilya daw is basura. Sinabi niya po doon na minumura ko daw yung family ko. Nag-o-open po ako sa kanya. Gaya na sinabi ko sa inyo, hindi po ako lumaki sa perfectong pamilya. Lahat po kami magkakapatid. Lagi po kami nag-aaway-aaway nung lumaki kami. Pero ngayon, binalikan ko po yung family ko. Kasi ang gusto ko po mangyari is magkaayos kaming lahat. Lahat ng baho ko, nilabas mo dun sa comment section. Di ba nga yung ate ko, pinatulan ka din dun sa My Day niya, sa page niya, na sinabi ko sa kanya itigil na. Nanahimik po ako, wala kang narinig sa akin na anything. Ang tanging mapagsumbungan ko lang dun is yung family ko. Never ako nag-speak out, never po ako nagsabi na never kitang pinatulan. Yung mga post mo, never kong pinatulan. 2 video ba o 3 video yon. Tapos sa mga vlog nyo, alam ko naman na lagi mo akong pinaparinggan. Well, hindi naman siya yung lahat-lahat, pero yung mga baho ko nilabas mo talaga sa social media, lalo na yung sa family ko. Na sinabi mo, sinisiraan ko sila sa'yo. Yun ang naging dating sa'yo. Pero nag-open ako sa'yo dahil pinagkakatiwalaan din kita. Halos nanahimik din ako ng ilang buwan, halos yung takot at trauma ko sa'yo, nag-times 10 na siya. Hindi na siya nawala kasi nag-overthink na ako Nag-overthink na ako kasi syempre, pati yung pamilya ko naapektuhan na. Pero sinasabi ko sa kanila, wag kayong mag-i-speak out kahit anong mangyari. Kasi yung stress, hindi ko po talaga kaya. Yan po yung kahinaan ko. Hindi po talaga ako marunong makipag-away. Kaya yung sinasabi na marami daw akong kaaway, hindi po talaga ako nakikipag-away. Ngayon lang po ako nagsalita. Hindi rin ako nagsalita kasi alam ko kung paano ako magalit. Ayoko ng stress. Takot na takot ako sa'yo. Kahit yung nagbablog yung mga kapatid ko, inuulan ng bash, na manggagamit. Lumabas na ako sa vlog nila.
Puro bash, magagamit daw, ginatasan sa ginto, ginatasan sa ganyan, walang utang na loob, bakit inalisan? Tapos yung ate ko, nilalait nila. Yung mga kapatid ko, nilalait nila. Pati yung mga magulang ko, nadadamay na sinasabi. Sorry kung merong nasasabi sa'yo yung mama ko before ako na mismo ang magsusorry sa'yo. So, sorry, sabi ko nga sa'yo, hindi kami lumaking perpekto na pamilya, hindi kami lumaki ng magkakaayos kami ng ugali. That day na pinost niya ako sa social media, hindi na sapat yung yakap ng jowa, hindi na sapat yung yakap ng pamilya. At tanging nagawa ko na lang nung time na yon, nagkulong ako sa kwarto. Nagdasal ako, sinabi ko na Lord, tanggalin yung sakit na nararamdaman ko kasi hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya to na kahit siya, sabi kong gano'n, sana po tanggalin niyo po yung sakit na nararamdaman niya. Sana po gumaan po yung loob niya, sana wag na itong humantong sa mas malaki pang problema. So ayun, nagtuloy pa rin kami sa pagbablog namin. So, tinuloy namin yun kasi nga, syempre, kahit pa paano doon ako magaling. At the same time, nakikita ko kasi mahal na rin ng mga kapatid ko yung pagbablog. So, tinuloy nila, yung mga basher, dinedman nila. Dumating pa sa point na nagto-turn off comment kami. Kasi halos yung bash, grabe, umuulan talaga ng bash doon sa Facebook account ni ate. Pero naniniwala ako kay God na hindi niya kami pababayaan. Kaya, nanatili ako na tahimik, hindi na nag-speak out sa sinasabi na kinuha ko yung idea mo. Hindi po totoo yun. Never kitang kukumpetensyahin, never kitang lalabanan kasi alam ko yun na siya ang akin lang, yun lang din naman yung banding ng mga kapatid ko para makapag-earn din sila ng money. Kumbaga parang tinuloy lang namin yung buhay namin sa pagbablog at sa pagninegosyo. Kaya masaya ako ngayon kasi yung pamilya ko talaga ang pinaka-importante sa akin ngayon kasi ganun ko sila kamahal. Natataon lang siguro na halos magkaparehas, na parang same ng idea kasi parehas tayo nagsimula doon. Parehas kami nagsimula doon. Kumbaga yung style nagagaya din minsan. Kasi syempre ako rin kasi nag-i-edit doon tapos parehas tayong nagbibigay din ng idea noon. Parehas tayo, hindi lang naman po siya. Kaya minsan hindi talaga maiwasan na magkaparehas. Kaya sobrang salamat sa mga kapatid ko na sumusuporta sa akin dyan, up and down, hindi nyo ko iniwanan, lalo na kay God. Nalaman namin na pinapareport mo pala yung account namin for isang taon, wala pa isang taon, as in pinapareport mo. So nakita naman namin talaga yon na puro report talaga as in para ipa-take down yung account namin. Pero okay lang yon kasi hindi naman po na-take down yung account namin. Alam ko may galit ka sa akin, alam ko na masama ang loob mo sa akin, pero one thing na makakasigurado ko na hindi ako galit sa'yo. Gusto ko lang sabihin na hindi kita tinuring na kalaban. Alam niyo, sobra akong nasasaktan ngayon para kay Ate Joanna. Sobrang sakit. Kung magbabasa kayo ng mga comment section sa mga newsfeed nyo, grabe. Grabe yung pagbabati ko sa kanya ng mga tao. Grabe yung mga sinasabi sa kanya na kahit yung baby niya sa tiyan, dinadamay na. Grabe rin yung pangbabash nyo sa asawa niya at sa kanilang lahat na nag-post na yan. Galit na galit kayo sa kanila. Sa totoo lang, sobra talaga akong nasasaktan. Sakit na sakit ako kasi nanggaling ako doon. Nanggaling ako sa senaryo na yun. Kaya alam ko yung pakiramdam. Alam niyo, pinakamasakit sa lahat, yung nagsasabi kayo ng totoo pero hindi kayo pinaniniwalaan. Gaya nga ng sinabi ko, diba? Galing nga ako dati doon. Ang pinagkaiba lang naming lahat, hindi ako nag-speak out kasi takot ako. Takot ako, yung trauma ko pa din is nandun pa din. Alam ko naman na sinubukan talaga nilang lumaban pero hindi rin naman nila in-expect na ganun yung mangyayari dahil sa bugso ng damdamin nila, hindi na nila napigilan. Paulit-ulit nyong hinuhusgahan yung tao dahil lang sa isang beses na nagkamali sila. Alam nyo yung mga sinabi nila Ate Joanna sa video nila, isa po ako sa magpapatunay na totoo din po yung mga sinasabi nila dahil sa mga sinabi nila na yon, sa mga nilatag nilang sinabi nila, isa rin po ako sa mga naka-experience po ng ganung senaryo. Ganito po, baliktarin po natin yung situation. Baliktarin niyo po yung situation. Nung ginawa niya po ba sa akin yon na pinost niya po ako sa social media, na pinagmumura niya po ako, pinagmumura niya ako as in, ilubog niya ako, pati yung pamilya ko, nadamay na din, as in, talagang lubog na lubog ako nun, sakit na sakit ako. 'Di ba? Baliktarin natin yung situation. Sila Ate Joanna, nag-post sila. Alam naman nila na mali yun ngayon. Aminado naman sila na nag-post sila ngayon. Pero, sa akin yung senaryo ko, hindi ako nag-post pero ako yung binash nyo. Diba? Nilabas niyo yung baho ko sa social media pero ako yung binash nyo. Pero sila Ate Joanna, nag-speak out sila dahil sumabog yung nararamdaman nila. Pero, ang nabash is sila pa din.
Di ba? Ang galing lang paano nangyari yung mga ganung bagay. Hindi ko rin alam bakit ganun. Nung ako yung pinost, ako yung binash. Nung sila yung nag-post, sila ding nag-post yung nabash. Kaya naiintindihan ko sila Ate Joanna ko ano yung nararamdaman nila ngayon. Totoo lang po yung takot ko po ngayon, actually sobrang takot na takot po ako kasi parang feeling ko ito na po yung pinakamatapang na gagawin ko po sa buong buhay ko. Sobra akong nalulungkot kasi nagmumukha po silang sinungaling sa social media. Nagsabi lang naman po sila ng nararamdaman nila. Opo, mali po yung nangyari na sumabog sila. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, nakikita ko po talaga na totoo po yung mga sinasabi po nila. Yung nararamdaman nila, pure po yun. Ngayon, nananahimik na sila kasi wala po silang boses. Kasi halos wala ng taong naniniwala sa kanila. Halos lahat ng comment. Tinatry nila mag-continue ulit sa buhay na meron sila. Pero nahihirapan sila magsimula na mag-continue ulit sa pagbablog. Dahil sa isang pagkakamali. Pinaka-issue po dyan sa 10 years friendship. Kasi mamaya sabihin nyo, nakikisaw-saw po ako. Yung 10 years friendship po nila, hindi po ako saksi doon. Pero ang nasaksihan ko lang po is yung isang taon na nakasama ko po sila. Or pasulpot-sulpot na sama pa dati na magkasama sila. So nakita ko naman kung gaano nila kamahal yung isa't isa. Kung gaano sila ka-sweet sa isa't isa. Talagang napuno lang talaga si Ate Joanna, kaya ganun yung nangyari. Nakita ko rin kung paano siya umiyak at matakot sa experience niya din. Lagi siyang umiiyak sa akin nung magkakasama kami dun sa bahay. Lagi siyang nanginginig, laging ganito. Pero every time na tinatanong ko siya, wala namang siyang sinasabi sa akin. Sinasabi niya lang may problema lang siya. Then ito ko na lang nalaman na ang problema lang talaga niya is yung pinagsamahan na meron sila. Sabi ko rin naman sa kanya na sabihin sa kanya, pero sabihin doon, pero ang sinabi niya baka ma-invalidate na naman yung nararamdaman niya. Yung 10 years po na sinasabi, hindi po yung 10 years na nagpa-plastikan po sila. Yung 10 years po na yon na sinasabi po ni Ate Joanna na na-experience niya na naganon ang trato sa kanya is yung nakasama niya lang po siya sa loob ng isang bahay. Yun po ba sa totoo lang, sinasabi ko lagi sa jowa ko out of nowhere kahit sa mga family ko na namimiss ko yung dati kong kasama sa vlog. Totoo, promise, sinasabi ko sa kanila yon na namimiss ko, ganito, ganyan. Sinasabi nila sa akin, soon, magkikita kayo niyan, soon, ganito, ganyan. Lalo na pagka yung mga masasayang nangyari sa amin, ayun, miss na miss ko yun yung mga masasayang nangyayari sa buhay namin dati nung nag-i-start kami. Puro tawa. Ganun. Yung nag-start kami, sobrang saya talaga. So, alam sabihin na, sorry kasi umalis ako sa'yo. Sorry, hindi na kaya ng mental health ko. Sorry kung may mga nagagawa rin akong mali sa'yo. Sorry kung gusto ko lang din sabihin yung totoo. Sa totoo lang, nagkakausap pa rin naman kami talaga ng mga umalis dun sa bahay. Kasi hindi naman porket umalis dun sa bahay is matatapos na yung friendship na meron kami. Yun nga lang, hindi nga lang kami araw-araw nag-uusap. Alam ko naman na ibabash nyo ako dito. Ayan, babash nyo ako. Hahanap pa rin kayo ng pwede nyong iba sa akin, sasabihin, sinisiraan, sasabihin, ganito. No, hindi po ganun. Dahil lahat po sila naging parte po ng buhay ko. Lahat sila naging mahalaga po sa akin. Ayan, gusto ko lang din pong linawin na lahat po sila doon ay may mabubuting puso. Promise, lahat po sila doon may mabubuting puso rin naman. Kaya, lalo na si Ate Joanna, alam po ng mga nakasama namin yan dati, alam po nila yan kung gaano kabait si Ate Joanna. Kaya, nasasaktan ako kasi yung mga tao, ganun yung tingin sa kanya dahil sa isang pagkakamali niya lang. Diba? Hindi lang siya nakapagsabi ng ganito, hindi lang siya nakapagsabi ng ganyan kasi puro negative yung sinabi. Pero kung makikilala niyo po si Ate Joanna sa isang bubong or kahit hindi sa iisang bubong, mamit nyo lang siya, malalaman nyo na pure yung heart niya. Alam ko naman na iniisip niya or iniisip ng iba ngayon na nagsalita ako is ako yung nag-uudyok or naging mastermind. Ang pangit kasi ng word na mastermind, ang lakas makaano, pinaka-pinuno, pinaka-leader. Hindi po ako ang pinaka nag-uudyok sa kanila para gawin yung mga bagay na yan. Kung ako nga lang po na nahimik na matagal na panahon, hindi ko po ginawang manira, hindi ko po ginawang gumawa ng kwento or pumatol kasi hindi po talaga ako marunong makipag-away kasi hindi po kaya ng stress ko. Saan nanggagaling yung salitang inggit, may lihim na inggit, hindi ko alam kung saan nanggagaling yon or saan hinuhugot yung ganung bagay kasi ang taas po talaga ng tingin namin sa kanya. Grabe namin siya nilulook up kung sino at ano siya. Bakit ko gagawin na udyukan sila or maging mastermind sa lahat ng ano nila? Hindi nga po ako nagsalita dati. Never po ako nagsalita. 1 taon na po ang lumipas nung wala na po ako sa kanya. Never po ako nagsalita. Naka-move on na nga po ako as in. Kaya para udyukan sila, hindi po. Nagkakausap lang po kami pero may sariling desisyon yung mga yan. May sariling isip po yung mga yan. Hindi ko po hawak yung nararamdaman nila.
Hindi ko po tuturuan yan na manira ng tao. Lahat po ng yon is naging bugso lang po ng damdamin nila kung bakit po nila nagawa yung ganung bagay. Kahit nga pinagmumura mo ako social media, kahit nga lahat ng pagpapahiya ginawa mo sa akin noon, pero thank you ako kay God kasi sobrang nalagpasan ko yung ganung stage. Hindi nyo mararamdaman yung naramdaman ko noon. Pero happy ako kasi nalagpasan ko yun. Hindi ko sila uudyukan ng ganun. Hindi ako magpapaano sa kanila na yung a-advisean ko sila na sige, ganito sirain natin yun. Hindi po. Hindi po yun ang purpose namin or purpose ko na pabagsakin ka. Wala pong gustong magpabagsak sa'yo. Kasi nandun ka na. Yun ka na. May sariling isip at utak po sila. Hindi ko po hawak yung nararamdaman nila kung ano po yung gusto nilang gawin. Dahil sa pagkakaalam ko, dahil nga lagi na sa social media at minsan nakakausap ko din naman sila, may mga personal issues sila kung bakit may nagsimula na yata sa status yan or anything. Ang alam ko lang talaga is gusto na lang din talaga nila mag-speak out kasi nga is sumasabog na talaga. Pero hindi po talaga nila naisip na ganun po talaga yung mangyayari. So sa part po talaga na yun is may pagkakamali rin po talaga. Kasi sabi nila hindi na rin naman na madadaan sa magandang usapan. Kumbaga palagi namang ini-invalidate yung nararamdaman. So yun yung nakita nilang way para masabi sa'yo. At the same time, mutual kami ng nararamdaman. Mutual din yung experience namin noon. So nandito ako ngayon sa kanila para mag-speak out din ng nararamdaman nila. Kasi hindi na talaga sila mag-i-speak out. Ayaw na rin nila ng gulo. Ayaw na rin ng eksena. Naawa lang talaga ako kay Ate Joanna kasi sobrang naiipit talaga siya. At the same time, buntis siya. Ulitin ko po, hindi po ako ang pinakautak ng lahat ng yan. Lahat po yan, may sarili kaming desisyon. Even ako nagsasalita ngayon, desisyon ko po to. Kaya sabi ko sa inyo, ito na po yung pinakamatapang na ginawa ko sa buong buhay ko. As in, ito na po talaga. Para siguro mabigyang klaro na lang din yung pag-alis ko doon dati, para wala na rin tanong-tanong, wala na rin ganito ganyan. Uulitin ko po, wag niyo pong iba siya Ate Joanna kasi hindi po siya masamang tao. Hindi po siya, alam po lahat ng nakasama po namin yan. Huwag niyo po silang i-bash. Silang lahat, huwag niyong i-bash. Kasi hindi niyo po na-experience yung na-experience nila. Lahat po sila may kanya-kanyang reasons, may kanya-kanyang pinaghuhugutan. Pero huwag niyo po silang i-bash, huwag niyo po silang agad i-judge. Even naman po ako, na-experience ko rin naman po yung ganung bagay. Ang pinagkaiba lang po talaga namin is hindi po ako lumaban. Kahit marami silang basher ngayon, kahit binabati ko sila ng tao, hindi nila pagsisisihan na lumaban sila ng isang beses sa buong buhay nila. Alam ko naman na hindi na po siya papatol dito sa mga sinabi ko. Alam ko naman na hindi naman na siya re-rebat dito sa mga sinabi ko. Kasi sa usaw lang naman po talaga ako dito eh. Hindi talaga ako kasama sa mga issue na lumalabas talaga na yan. Gusto ko lang po talaga mag-speak out about po kila Ate Joanna sa side po nila. Lahat po tayo may pagkakamali sa buhay. Kahit kami, sila Ate Joanna, lahat po kami, aminado po kami na may mga pagkakamali rin po kami sa buhay. Pero ang pinaka-importante po dito is kung paano ka natuto. Kung paano ka natuto sa buhay mo at paano ka natuto sa pagkakamali mo. Itin ko lang din po, ito na po ang una't huli na magsasalita po ako na kahit anong bash sa akin, kahit anong lumabas na issue po dyan, hindi na po ako magsasalita dahil nakapokus din po ako ngayon sa pamilya ko. So, ayoko rin po maglabas ng mga content na toxic, content na mga issue-issue. So, hanggat maaari, magpapatuloy din ako sa buhay ko at ganun din sila, alam ko. Silang lahat, magpapatuloy din sila sa buhay nila na meron. So, importante lang is nakapag-speak out din ako. So, maraming salamat po.